Abay, may bagong lumabas ngayon na survey, no? Meron po silang resback. Meron pong resback ang administrasyon ni Marcos Jr. sa survey ng Publicus Asia. Ito po ay tinatawag na survey firm na RP Mission. At dito sa survey na ipapakita ko sa inyo mga kababayan ay naungusan ni Bongbong Marcos si VP Sara Duterte sa ratings. Dito sa survey na ito mga kababayan, pangalawa na si VP Sara. Ang tanong ngayon, sino ba ang pinagkakatiwalaan ng mga tao pagdating sa mga survey? Kasi ako, ang inaabangan ko lang ng mga nagsasurvey, yung Publicus Asia, Pulse Asia Survey, SWS Survey, yan yung mga legit talaga. Itong RP Mission, mga kababayan, parang kailan ko lang nakitang lumutang ito. At ito na po, yung bagong resulta ng... Ayan. Okay. So ito po, naungusan ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara Duterte. Ayan po, kung makikita nyo sa screen, mga kababayan, Bongbong Marcos, 79% approval rating, trust rating is 76. Wow. Wow. Diba? Samantalang si VP Sara, mga kababayan, ay naging 77 na lang yung approval at 74 yung trust rating. Diba? Bumaba. Mas mataas na ngayon si Marcos kumpara kay VP Sara Duterte na samantalang tawag dito, consistent mga kababayan from the start na maupo sila, si VP Sara ang laging nangunguna. Tapos dito, sa bagong survey ng RP Mission, naungusan ni Bongbong Marcos si VP Sara Duterte. Magkano kaya pakimkim dito, no? No. At ito medyo malala. Ito medyo natawa ko talaga eh. Dito tumindig yung balahibo ko, mga kababayan. Romualdez lumagapak sa 18%. Doon sa Publicus Asia, di ba? Yung trust rating niya bagsak ng 18%. Abay dito sa RP Mission, ang trust rating ni Speaker Romualdez ay 72 ang trust rating, 75 ang approval rating. Sana all, di ba? Ang bilis, no? Ang bilis nakabangon. Oo. Ang bilis nakabangon from 18% to 72%. Wow, palakpakan. Ang laki ng itinaas, ha? Ang laki ng itinaas. Ang tanong, sino kaya ang tinanong nitong surveyor na ito? Baka sila lang din. Di ba? At syempre, dahil mataas nga ito, eto na, mga kababayan. Eto na. Yun, no, di ba? Ipinost na sa page ni Martin Romualdez. Iniyabang na niya. Ang tanong, Mr. Speaker Romualdez, bakit hindi niyo po ipinost yung survey ng Publicus Asia? Porque ito mataas, ipinost ninyo sa inyong page, di ba? Sana maging maging patas, di ba? Samantalang itong Publicus Asia, pinagkakatiwalaan na ito sa loob ng mahabang panahon. Samantalang, ang Publicus Asia, pinagkatiwalaan ng mga politiko at ng taong bayan sa loob ng napakahabang panahon, hindi nyo pinost sa page ninyo yung result ng survey nila. Bakit itong RP Mission, kailan lang ito sumulpot, porkit mataas yung inyong nakuhang ratings, ilang oras pa lang, pinost nyo na.
Oh. Pero ang tanong, mga kababayan, sino mga ba itong RP mission? Okay? May kredibilidad ba sila? Or may kakayahan ba sila na magsagawa ng mga ganitong survey? Kasi ang kinokompetensya nila, Publicus Asia, Pulse Asia, SWS, di ba? So now, pakinggan natin kung ano ang historya nitong RP mission, mga kababayan. Okay? Eto, panoorin po natin. Ma'am, napag-uusapan kasi natin, meron kasing mga bogus din kasi na mga ano. Ano yun? Alam mo na siguro yung nababanggit ko, yung RP mission ba yon? Kasi nung ichinek ko, yung RP mission, may 1.1 na millions ng followers. Ay, kay Spencer Lacalle, shoutout. Na nung chinek ko, yung about niya, matitrace mo kasi, Miss Met, yung... One second. Daryl Gatpayat, thank you so much sa iyong pakulay. Pasensya na, ngayon ko lang nakita eh. Thank you. Original na pangalan niya nandoon eh. Yes. Oo, nakakad siya. Ang pangalan doon, Psych ba yun? PS? Parang hindi siya tagma doon sa RP mission. Tapos, minsan na namin yung sinuri dati pa, kasi biglang lumitaw yan eh. Biruin mo, Mamalo, nag-survey sila ng ilang libo. Kasi ang common na alam natin na survey, 1,200, 1,500, talagang sinuri ganyan. Sa kanila umabot ng 5 digit eh. Magaling Tapos sila. kaya nila ng sabay-sabay. Meron silang local, meron silang national sa Congress, o yung mga district. Sabi ko, paano? Aba, matindi. Tinalo pa nila yung Pulse Asia, Publicus Asia, taka SWS, no? Matindi pala itong RP mission na ito. Rekta, magandang gabi. Delia Bus, kilo, magandang gabi. Tuloy natin. Nila ginawa yun. Pagtingin ko naman sa petsa ng kanilang survey, pare-pareho, sabi ko, kaya nilang magawa yun ng Kaya nakakaduda. Tapos, nung trinace ko talaga yung kanilang yung pinag-ugatan nila, kasi mamaya ititrace natin. either binili lang yung page, yung mismong Nako, mukhang binili lang pala yung page. Kasi meron yan, ha? Meron yan, mga kababayan. May mga politiko na bumibili ng page, no? Bumibili ng page, kunyari, ipapangalan nila sa iba, pero sa kanila lang din naman yun. Oo. May kakilala ko eh. Sa YouTube at sa Facebook, ang dami nagbibenta ng page eh. Oo. Meron dyan, 100,000 followers, 1 million followers. Bahala ka na, depende yan. Ang presyo niyan, depende kung ilan ang followers. Basta noon, ang alam ko dyan, ang benta dyan, mga kababayan, 50 cents ang isang followers. Oo. May mga nagbebenta niyan dyan eh. Kahit punta kayo sa Facebook, i-type nyo doon, page for sale. Marami nagbebenta niyan. So, ang sabi nga ni partner Admar, parang binili lang ito na page na ito. Sinek ko kasi 2019 na buo yung page, iba pa yung pangalan. Nung trinace ko siya, ano yun? Nagko-connect doon sa online sabong. Sabi ko, nag-online sabong ba itong Nagko-connect sa online sabong. Ano to? Yan kasi, mga babayan, yung mga page, 'di ba? Halimbawa, yung unang may-ari niyan, katulad ako, 'di ba? Gawa ng page, kung ano-ano nilalagay ko doon, no? Kung ano-ano nilalagay ko. So, syempre, mga kababayan, mayroon kasi tinatawag na anong tawag doon? Algorithm. So, pagka kung ano yung madalas na sina-search mo doon sa page mo na yon, yun din ang parang tumatawag doon. Yun yung mga makikita, nalilitaw doon sa page mo, no? Yun ang inaano nila parang ini-introduce. So, kaduda-duda siya. Pero dito lang tayo sa legit itong sa Publicus Asia. So, yun, mga kababayan. Ang lupit, di ba? So, ang pinag-uusapan natin, yung RP mission, di ba? So, sabi nga ni Admar, mga kababayan, mukhang nabili lang. Mukhang nabili lang itong page na ito at pinangalanan ng RP mission. Tapos, nagawa na sila ng mga survey. Abay, may hilig talaga sa house show itong administrasyon na to, no?
Yung vlogger nila, mga house show, sabi no, hindi naman tayo nagsabi, di ba? Yung NCRPO chief na mismo nagsabi na house show na vlogger yun, di ba? Oh. At sabi pa nga, neto ni Edmar, mga kababayan, matagal na daw nila, noong panahon pa, kinokontak ang RP Mission para daw ma-interview. Pero kahit isa, o kahit wala ni isa sa kanila na sumasagot, walang sumasagot. So, ibig sabihin, parang ayaw ata nila magpakilala kung sino sila. At kung pupunta kayo doon sa RP Mission, ang mga reactors nila, mga bata, karamihan, mga bata, tapos yung mga picture pa, mga K-pop. Diba? K-pop, kung mga Koreano. Ganun po yung mga picture. At tiningnan ko rin sa Google, wala rin silang website para ma-check natin yung legitimacy. Kung legit ba talaga ito o sa house show din. So wala. Tiningnan ko sa Google, pagka tinype mo ang RP Mission, tuturo ka sa Facebook page nila. So para sa akin, hindi ito legit. Hindi natin matatawag na legit na survey firm ito. Ang tingin ko dito pang propaganda lang di ba? So ito po yung sinasabi ni Admar. Ayan, RP Mission. Nakalagay po diyan 1.1 million ang kanilang followers, di ba? Samantalang, ang Publicus Asia, nagsimula ang Publicus Asia, mga kababayan, ay 2009. Panahon pa yan ni kung hindi ako nagkakamali, panahon pa yan ni Gloria Arroyo, 2009. Diba? So, mas nauna pa nga itong Publicus Asia dito sa RP Mission magsimula, pero mas malaki yung followers nila na umabot na sa 1.1 million followers. Hindi naman kilala yung RP Mission Bakit umabot ng ganyan yung followers nila? 'Di ba? Mas kilala pa ang SWS, Pulse Asia Survey, tsaka itong Publicus Asia. Pero itong Publicus Asia, for example, mga kababayan, yan lang po ang nila, followers. Followers nila is 46K. Tingnan nyo, FB page ng Publicus Asia, 46K lang ang followers nila. Yung RP Mission na pinakita ko sa inyo, 1.1 million. Sabi nga ni Admar, parang nabili lang yung page. 'Di ba? Tingnan nyo kung kailan ginawa. Yung Publicus Asia, itong page na ito. Ginawa ito October 13, 2009. Samantalang, itong RP Mission, kung makikita nyo, sana yon. RP Mission, kung makikita nyo, eto. Pakita natin, Yan. RP Mission, ginawa ito. Nasa na ba yon? Yan. RP Mission. Itong RP Mission, may 1.1 million followers sila. Pero ginawa lang ito, created November 28. November 28, 2019. It's like 5 years ago. Samantalang, yung Publicus Asia, 2009 pa ginawa. At tingnan nyo kung sino ang nag-create or gumawa ng page. Ayan yung original na pangalan ng page na yan. Ano nakalagay dyan? Zai. Tingnan nyo, ayan. Sa pinakababa. Created Zai. At pinalitan lang nila ng pangalan noong January 19, 2022. Ayan, yung nasa gitna. Ginawa nilang RP Mission. RP Mission and Development Foundation Incorporated. So now, alam nyo na. Di ba? Yung legit, mga babae na Publicus Asia, nagsimula 2009. Okay? Pero, yan, matagal na yan, Matagal na yan na gumagawa ng mga polls. Nagsasurvey ng mga ganito. Napakatagal nila. Since 2009. Pinakita ko naman sa inyo, di ba? Samantalang itong RP Mission, ginawa lang siya 2019. Pero, nagsimula yung RP Mission, itong ginagawa nila, 2022 lang. Okay? 2022. 2 years ago. Pero may 1 million followers na sila. So now, sa tingin nyo, sino kapaniwala dito? Yung Publicus Asia or itong RP Mission? Di ba?
Kaya nga ang nakakatawa dito, hindi po ito pinipick up, itong ng RP mission, hindi po yan pinipick up ng mainstream media. Kasi medyo questionable po. Pero ayun, nakapost na doon sa page ni Romualdez yung resulta ng paid survey nila. Paid survey. Ng survey nila. Ang tanong, saan naman kaya sila nag-survey? Sa Korea? Japan? O sa India? Kasi yung mga reactors nila mga K-pop. Di ba? So dito mga kababayan, ito yung sinasabi ko na kung tatanga-tanga ka, mapapaniwala ka nitong mga to. Kaso tayo, marunong ho tayo mag-research, kaya mahuhuli natin. Kaya mga kababayan, matuto po tayo. Matuto tayo sa nakaraan, matuto tayo sa nangyayari sa kasalukuyan. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga propaganda na ginagawa nila. Kasi ito, tingin ko dito, ito yung propaganda to Naglabas ang Publicus Asia ng survey na lagapak sila. Tapos after 2 days, yan, may RP mission survey.